ipagpatuloy ko lang po yung sinabi ko kanina. Alam niyo po, nakakabingi ang katahimikan ng mga human rights champion ngayon. Ha? Ngayon, meron pong clearly na na-violate ang rights. Isang abogada, may kakayang ipaglaban ang kanyang karapatan, pero tignan mo ang ginagawa sa kanila. Paano pa kaya tayo, mga ordinaryong tao? Ha? Pag tayo hinaras nila, ganun-ganun na lang. Nasaan ang maiingay ng mga human rights champion na pinaglalaban ng mga karapatan ng mga adik, karapatan ng mga terorista, karapatan ng mga kalaban ng lipunan? Mag-ingay kayo ngayon dahil halatang halata kayo na wala kayo sa hulog. Sana sa totoo lang tayo. Kung paglalaban yung human rights, lahat ng human rights ng mamamayang Pilipino, hindi lang yung political opponent nyo ang inyong ididiin. Dahil halatang halata kayo, wala kayo sa katwiran. Ayan. Ayun po. Hanggang ano oras po ba tayo dito? Walang tulugan? O sige. Kailan tayo magsasama-sama muli? Araw-araw. O sige. Kakain muna ako, pwede ba? Kasi kanina pa ako walang kain eh. May dala ba kayo hopya? Wala mo pa hopya dyan? Pulburon, mayroon. Bukas na bukas, haharap ang aking tatay sa Quadcom. Marcolita. Sana naman huwag sila maging Duadcom. Harapin nila ang aking tatay. Ipakita nila ang katwiran. Ewan ko kung may katwiran silang ipapakita. Ha? Ang aking tatay, tinanggal nila para hindi makapagsalita. Ano to? Silent martial law? Tinanggal sa 5 komite. Ano yun? Naduduwag kayo? Hindi kayo makipaglaban ng harap-harapan? Ha? Batas sa batas? Hindi nyo kaya? Ayun. Magpaliwanag kayo bukas kung kaya yung harapin ng tatay ko. Lagot kayo sa tatay ko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat. Mabuhay! Attorney Dante Marcolita! Thank you po. Okay, yung dati niya na si Attorney Dante Marcolita, yung po yung kasalukuyang congressman po ng Sagip Party List. Tama. Okay? Tama. Ito po ang good news nun. Yes. Si Attorney Paulo Marcolita, siya po yung first nominee ng Sagip Party List. Suportahan po natin ang Sagip Party List. Ang second nominee po ay yung boss ko na si Boss Jopel Valmosena, na anak po ni Yusek Valmosena, napakasipag na Yusek sa buong Pilipinas na nag-resign na rin. Kung sino pa yung mga matitino na naglilingkod, willing gumastos sa sariling bulsa para ma-implement yung mga dapat gawin na proyekto para sa barangay affair, inunahan na niya. Hindi niya na inantay. Bakit? Hindi na rin niya nakayanan. Tama. Alright? Alam mo kung bakit, Dok? Bakit? Dahil ang presidente natin sabay-sabay ay... Okay, bago po natin ibigay ang susunod na magsasalita. Tandaan niyo po, ang sabi ni Attorney Paulo Marcolita, lagot kayo sa tatay ko. Okay, bago po natin... Huwag na kayo. Bago natin introduce, Dok. Partner, baka yung iba din nakakatulog ngayon. Ay, kaya nga po. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi iniisip nila, ano kaya ang itatanong kung hindi nga sila umubra. Bukas. Doon sa mga previous na naging investigation nila, lalong higit bukas. Yes, tama. Okay? Pero bago natin i-invite yung magsasalita sa ngayon, okay, Dok. pasalamatan muna natin yung nagbigay po ng pagkain, yung mga kinain ng mga vlogger meron na pampara. May pampara na, Dok. Yung ilan pa ay galing po ito kay Ma'am Chuchi Villar. Oy, maisog Okay, ito po yung maisog. Ma'am Chuchi. Salamat po. Tama yung hinala ko kanina eh. Nung tinuro ko ng ganon, siya nga ang nagiging biyaya. Yes, Dok. Biruin mo, ganun kabilis ang sagot ng panalangin natin, partner. At may magandang balita, Dok. Ano yan? Bago natin bitiwan yung susunod na magsasalita. Go! Meron tayo ditong snow beer!
At meron tayong pineapple juice. Alam nyo na! Oh, bakit? Parang kukunti lang nakakalas ba? Bakit may dalagang foil? Saan mo gagamitin yan? Okay. At bigyan na natin to. Ikaw na mag-introduce. Alright! Mula sa hanay ng mga makabagong bayaning OFW. Walang iba! Kung hindi, Si Ferdinand Veloz Reyes! Sa'yo na tong stopper! Maraming salamat mga kaibigan kong mga gwapo na lahat naman talaga basta para sa bayan at bayan mga gwapo yan. Pakiulit mo kasi ang narinig namin ni partner Placido, kuwago. Ay hindi, gwapo po. Gwapo. Gwapo. Okay. Magandang lalaki. Mukhang nakakabigi pag maraming tubig na naiinom. Yun. Alam niyo po, talagang sa totoo lang, hindi po sana ako makakarating dahil sabi ko nga, masakit na masakit katawan namin nila Tropang Bisaya, nila Taka, yung mga vlogger. Kasi nandun kami, nung unang gabi pa lang, nandun na kami sa XOR. Kaya medyo napuyat kami, nabot kami na hanggang umaga. Pero sabi nga kapag talagang mahal mo ang bayan at mamamayan, kahit anong mangyari, pupunta at pupunta ka sa mga ganitong pagtitipon. Ako nga po pala si Ferdinand Veloz Reyes, ex-OFW po. At ako ay 2015, nag-for good na po, ex-OFW na po. Kaya po ako nandito ay para po ipahayag ang ating pagkadismayado sa nangyayari sa ating gobyerno. Pilipino kapwa Pilipino na po ang nagkakagulo rito. Nakakalungkot isipin na akala natin sama-sama tayong babangong muli at sama-sama tayong uunlad at mauunlarin. Subalit tayong lahat ay nabudol, nabigo sa ating hinahangad na pagbabago. Kaya nakakalungkot isipin talaga Kaya ako may panawagan lamang po din at makiusap sa ating mga kapulisan. Mahal namin ang mga kapulisan at mahal na mahal din po kayo ng ating Pangulong Duterte. Meron po tayong tinatawag na dalawang order o instruction. Unlawful order tsaka lawful order po. Nakakapagtaka po kasing isipin, ako po isang pangkaraniwang tao pero graduate po ako ng criminology. Nagtataka lamang po ako sa sitwasyon ni Atty. Lopez na mula sa contempt ay nabigla ako bakit dadalhin sa correctional. Ano po ba ang criminal liabilities ni Atty. Lopez para dalhin o convicted ba siya para dalhin doon sa correctional? Parang unusual po ang nangyayari. Ano po talaga ba ang katotohanan dito? Bakit kailangan dalhin ang isang na-contempt lang at dalhin sa correctional? Kaya para sa akin po mga kapulisan, sana naman po isipin po din natin ang karapatang pantao na nagaganap ngayon na nababiolate na po. Kami po ay mga pangkaraniwang mamamayan na nag-oobserba sa ating bayan at mamamayan. Sana naman po hindi po namin kayo kalaban mga kapulisan. Kayo po ay mahal namin dahil kayo po ang nagpapatupad ng peace and order sa ating bansa. Subalit huwag naman po tayo sanang maging one-sided. Bago po sana natin sundin ang order, tanungin muna po natin ang sarili natin kung ito po ba ay lawful o unlawful order. Para naman po na hindi naagrabyado ang human right ng bawat mamamayang Pilipino. Isa pa po, alam nyo, talagang sobrang abuso nangyayari sa ating bansa. Kaya sana mga kababayan ko, mga nanonood dyan, panawagan ko lamang po sana, makiisa po kayo dito sa amin para po magkaroon na po ng tunay na kapayapaan. Peaceful po ito, hindi po ito marahas. Ito po ay isang panawagan. Hindi ito uri ng panggugulo. Ito po ay isang panawagan at pakiusap ng isang simpleng mamamayan. Dahil sobra na po ang kahirapan at wala na pong inatupag ang ating mga congressman, senador, kundi sa quadcom na yan. Nawala naman pong mapapala ang mga mamamayan dito. Nakakalungkot isipin, wala na kayong oras para sa amin. Ang oras nyo na sa mga Duterte na.
Masyado na po itong political. Tigilan na po natin ang pamumulitika. Tama na po, isipin po natin ang ating mga mandato. Bakit po ba kayo tinawag na public servant? Kayo po ay mga lingkod ng mamamayan. Hindi po kayo lingkod ng Pangulong BBM. Kaya sana po, ito po ay isang paiusap at panawagan. Tigilan niyo na po ang Quadcom investigation na yan. Dahil wala pong mapapala ang mamamayan dyan. Intindihin niyo po ang pagtaas ng kuryente, ang pagtaas ng tubig, ang pagtaas ng bigas, ang pagtaas ng mga bilihin. Yan po ang katupagin niyo dahil makikinabang kami dyan. Ano ang mapapala namin sa Quadcom? Kaya papakulong niyo pa si President Duterte? Hindi rin. Hindi niyo mapapakulong dahil may magaganap na hindi niyo magugustuhan. Tandaan niyo yan. The will of God and the will of Filipino people ay may magaganap. Kapag pinilit niyo ang kagustuhan niyo dahil sa pamumulitika, dahil alam ninyo sa 2028, matibay ang mga Duterte dahil sila ang nararamdaman namin na nagmamalasakit at nagmamahal sa ating inang bayan. Noong araw, ang kalaban natin ay mga dayuhan. Pinaglaban natin ang sovereignty ng Pilipinas dahil tayo ay mga Pilipino. Subalit ano ang ginagawa ninyo mga politiko kayo? Imbes na paunlarin ninyo ang bayan at mamamayan na may personal na pumulitika kayo. Tigilan nyo na po yan, parang awa nyo na po. Alang-alang sa next generation. Nakakaawa po ang ating bansa. Mayaman po sana ang bansang Pilipinas dahil ito po ang lupang ipinangako. Subalit pinapaboy ninyo. Sasabihin nyo walang pondo. Walang pondo ha. Magkano ang mga relos ng mga senador dyan, ng mga congressman? Maraming salamat. Magkano ang relos ng ating mga kagalang-galang na congressman at senador? Hindi po lahat hindi po lahat. Sorry to say, hindi po lahat. Meron naman po mga congressman at senador tayo na talagang tumutupad sa kanilang mandato. Tulad ni Congressman Marcoleta. Ngayong congressman na si Eming Pascual na taga Nueva Ecija. Senator Bongo. Senator Bato de la Rosa. Marami pong mga politiko naman na gumaganap din. Kaya lang dahil sa mas marami ang demonyo, outnumber sila. Kaya sana naman, payamanin nyo ang bansa natin, huwag ang mga pulsa nyo. Maawa naman po kayo. Meron pa dyan isang pastor, Isang pastor. Pastor siya. Pero bumili ng bulletproof car na nagkakalaga ng 20.5 million. Walang pondo. Isipin mo naman, pag ikaw ay isang pastor, you have faith in God. Ang buhay mo, inaalay mo sa Diyos at hindi ka dapat natatakot. Dahil ikaw ay lingkod ng Diyos. Subalit bakit ka bumili ng protection car na bulletproof na nagkakalaga ng 20.5 million? Yan po ay malaking pondo na para sa tao sana. Pero napunta lang sa isang pamilya. Meron pa dyan dati nagtatricycle lang. Sumasakay lang sa tricycle. Ngayon meron na magandang van, kumpleto, merong karaoke sa loob, kumpleto talaga. Na dating nagtatricycle lang. Meron silang artista van. Alam nyo ba kung magkano ang halaga nun? Sa isang pamilya lang yan. Tapos sasabihin nila walang pondo dahil nasa katawan nila ang pondo. Meron pa dyan sinturon lang nagkakalaga ng 35,000 pesos. Nasaan ang pondo? Yung pinagyayabang ninyo, yung pinagyayabang nyo na 5,000
pinagyabang nyo na nagawa na at marami pang magagawa. Eh kahit isa nasaan na po. At yan po ay napakalaki ng pondo everyday. Everyday 1.5 billion po. Everyday. Hindi po every month, everyday. Nasaan po yun? Wala sa akin. Wala. Wala na sa amin. Binabaha tayo. Binabaha tayo. Alam niyo po ba? Bakit tayo puro sunod-sunod na bagyo? Para ilantad ang kasinungalingan ng pamahalaan ngayon. Tama. Kaya tayo araw-araw halos hindi pa tapos yung isa, may kasunod ng dalawa. Dahil gustong ipahayag ng Panginoon na sinungaling ka. Tama. Dahil kung totoo may 5,500 flood control, dapat wala tayong pagbaha ngayon. Tama. At Brother Perdi, Yes, sir. dahil na-trigger mo ang galit ng mamamayang Pilipino, meron pong magtatanong ngayon. Sige, magtanong ka kapatid. Meron tayong snowbear at pineapple. Opo, magtanong po kayo. Malaya po kayong magtanong. Meron po tayong freedom of speech and freedom of expression. Patas po yan. Ayan, isang magandang gabi sa iyo kapatid. Sa dami-dami ng mga binanggit mo, mga milyones na pera, ito po ang tanong, saan galing yun? Yun ang malaking tanong. Yun ay galing sa atin din na mga mamamayan. Galing yan sa mga buwis natin na binabayaran. Hindi nila pera yan. Kasama OFW dyan. Yes, ang OFW, sector po ako ng OFW. Ako po ay OFW advocates ng mga distress natin. Internationally po. Ako po ay gising na. Sa katunayan nga po, hindi sana ako makakarating dito. Tinext ko si Tropang Bisaya, sabi ko sasabay ako sa'yo. Dahil gusto kong ipahayag ang sentimiento ng mamamayan. Dahil kung sila ay natatakot, ako, hindi mapakali. Hindi ako mapakali. Sabi ko sasabay ako sa kanya. God provide everything. Ito po pag titipon-tipon natin, hindi po ito pinlano. Ito po, hindi plano po ito. Nangyari at naganap ito dahil sa kagustuhan ng Diyos. Dahil masyado na tayong nabubusabos. Masyado na tayong naaapi. Tayo ang masyadong kinakawawa dito. Sila, bakit ba sila nahalal? Di ba tayo rin sa atin? Bakit tayo ngayon ang kanilang kinakawawa? Pagdating ng eleksyon, nagmamakaawa sila sa atin para bigyan natin ng boto. Pag naupo, nasaan na sila? Andun, bumili na rin sa ibang bansa. Yes! Yan pa isa! Buti nabanggit mo yung contempt. Upangin na nila. Piruin mo, kino-contempt, ang nag-contempt, convicted. Saan ka nakakita ang ganun? Hindi siya credible umupo doon kung tutusin. At isa pa, ang pinagtataka ko, di ba may committee chairman? Ang committee chairman ang nagka-grant ng request for contempt. Siya nag-ano ng contempt, kung iko-contempt na o hindi, siya yung magka-grant. Si Joel Chua. Ang pinagtataka ko, bakit ginarant yung request samantala? Kabubuhan. Commanding daw. Sabi commanding daw. Commanding. Tapos, ang paliwanag ni Atty. Lopez, this is a request. Requesting letter. Ang sagot ni Franz Castro na convicted, ang sagot niya, ano palagay mo sa OBP? Sika-sika? Nagko-command? Order information, Franz Castro. Ang command o commanding ay ginagamit, supposed to be, ng mga higher official military men. Commanding, kahit i-check nyo po yan, yan po ay ginagamit karamihan, mostly ng mga military. Hindi po yan ina-apply sa isang pakiusap. Ang ginawa po ng OBP ay nakikiusap sa COA na huwag paintulutang ibigay. Nagre-request po. Malaki po ang pagkakaiba ng request sa command. Ang command po ay may authority yan, mataas. At sa military supposed to be ginagamit. Pero ang request letter po, isa pong uri ng pakiusap. Nakikiusap po.
Kung pagbigyan, salamat. Kung hindi, salamat pa din. Pero walang siga. Ikaw ang siga dahil convicted ka, nandiyan ka, nakaupo, nag-iimbestiga sa isang abogado. Convicted! Biruin nyo mga kababayan. Hindi po pangkaraniwang krimen ang ginawa ni Franz Castro, ha. That is a major crime. Major offense po yan. Kidnapping. Isipin nyo po yan. Hindi pangkaraniwang krimen. Samantalang ito na contempt of court, nire-request na i-correctional. For what crime? Ito pa isa, baka hindi nyo alam to, ha. Alam ng mga pulis to. Pag nagbigay ka ng isang tao na halimbawa kriminal o ano man yan, sa isang koreksyon o Muntinlupa o city jail, meron pong officer na receiving. I-receive niya po yan in the record. I-receive po. Ilalagay doon crime case, ano ang penalty kung ano yan. Ano ngayon ang i-record nung pre-receive niyan? Ano? Contempt of court. Sa court nyo dun sa kongreso nyo dalhin. Wala pong criminal liabilities yung taong yan. Ang tanong, kaso ba ang contempt of court? Hindi po yan kaso. Hindi po yan. Apprehend lang po yan. Hindi po yan kaso. Hindi po kaso yan. Kaya nga okay lang sa'yo kung makontempt ka isang araw, pakakainin ka nila libre. Naka-aircon ka rin o kung electric fan man yan, pero dahil nga namumuliti ka itong mga kalaban, tatanggalan ka ng kuryente tsaka tubig. Ganyan po sila kasama. Ganyan po sila hindi ka-sport pagdating sa politika. Masyado silang namumulitika, yun po nakakalungkot. Kaya nga po ako nandito, hindi para mang-away, kundi para makiusap at manawagan. Dahil po, tama na ang Quadcom investigation. Tigilan nyo na po yan. At saka isa pa, kung ako magiging resource person, at ganyan ang ginagawa nyo sa resource person, hindi na ako dadalo. Hindi na ako dadalo kasi ikukulong ka lang pala eh. Dapat ang resource person, inaalagaan yan. Sa mga pangkaraniwang krimen nga, meron pa yan tinatawag na Witness Protection Program. May nagbabantay sa'yo. Maraming salamat po. Mabuhay po. God bless po. Si Ferdinand. Maraming salamat din po sa ating mga kapulisan na nakapulat dito para magbigay ng peace and order. Salamat po, kapulisan. Thank you, Kaperdi. Alam nyo, Kaperdi, bago ka bumaba sa entablado. No, Doc, ako frustrated police din ako eh. Ganun ba? Actually, I passed the prestigious Philippine National Police Academy. Pumasok ko dyan. Nag-11 days sa tawag dito, processing po ako sa Silang Cavite. Kaya lang, magagandang lalaki nyo. nung sinasabi ni Kuya Perdi, no, na siya ay graduate ng criminology, alam ko na agad ang problema. Oo. Kasi pareho kami ng height. Thank you, Kaperdi. Mabuhay ka. Pinalat lang kayo sa gandang lalaki, kinapos kayo sa height. Yes. Pero may kasabihan. Ano yun? Pansot man daw at magaling. Ay! Ay! Maisip Okay, ngayon naman po. Okay. Dok, kayo na mag-introduce. At syempre po, kay nais lang po namin papatid sa inyo lahat. Maraming salamat po at narito pa rin kayo. Sana yung mga pamilya ninyo hindi pa kayo binablock sa inyong mga Facebook. Ha? Yung, sino po? Ako ang leon sa bahay. Kung anong gusto ko, nasusunod. Kaso na yung may-ari ng leon, may tali, hinihila ako. Okay, so ngayon, wala bang gusto sa inyo ma-relax? Kasi meron po dito, may libre po na massage, spine alignment, At Dok, kaya yan po ay hatid sa atin ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Kasama po dyan ng Wellness Pilipinas. Nandito na po. palapakan po natin yung mga gusto magpamassage. Okay, puro dalaga po yung gagawa Yes. sa At Dok, dalaga po ito, mga 1980, mga ganun edad. At Dok, Oh! may libreng pineapple yan. May pineapple? Okay, sige, bigyan mo na. Okay, sino po susunod nating panauhin ngayong gabi, Dok? Saan mo ba nilagay yung foil?